Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nakakagimbal nga ang isiniwalat ni Cathy Binag na ito sa kanyang naging rally. Dito nga natin mapapansin na talagang nareltok nga itong si Kuting ng Norte at talagang inilabas ang mga baho at mga ebidensya sa kanyang mga kataliwalian at sa pagiging polboronic nga nito. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi nga makakawala ang mga korap na mga opisyalis na ito sa kamay ng batas at sa taong bayan. Dito natin mapapansin na gusto pa talagang maupo lahat ng kanilang mga kapartido nang sa ganoon ay talagang pagharian nila ang bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapansin na talagang linalampaso nga ng netizen at taong bayan ang rally nga ni Kuting ng Norte. Ngunit ang nakapagtataka dito mga kaibigan, kung magkakaroon tayo ng magic at mahiwaga at gagawitin nila ang COMELEC machine. Dito nga natin mapapatunayan na kailangan na natin bantayan at hindi pa muli maulit at hindi na muli makakaupo ang pamilyang Kuting na ito. Dito nga natin mapapansin na talagang dinura at hindi na rin napigilan ni Manang Aimee na talagang taboy itong si Kuting ng Norte dahil hindi na tama ang kanyang ginagawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Eto po yan. Nung naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, saka drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na mawalang kamalay-malay. Yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo kriminal. Pinaglalaban nyo mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry. Kasi napaka-peke. It's not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Ko na agad yung nakakainit ng ulo. Baka mamaya lumamig-lamig ang ulo natin lahat. We did have 2 hearings already pertaining to buses na hindi na-maintain ng maayos. Kasi ako po mismo gumawa ng surprise inspection sa mga bus terminal dahil palagi tayo nakakapagbalita pag tuwing may aksidente ng mga buses papunta probinsya, nawawala ng brakes. Tama? Nawawala ng brakes. No, brake pads. Now, nung 2 hearing, kinausap po kayo dyan sa DOTR, sa LTO, LTFRB, na gumawa ng regular inspection sa mga bus to ensure na yung kanilang mga gulong ay hindi pudpud, na yung kanilang mga brakes ay okay pa rin. At sinabi nyo, oo. Bakit nung March 10, Earthstar Express bus nakabanggaan ang isang Admiral Transport Incorporated at marami na sugatan. Noong January 10, 3 bus na naman ang operator sa Kellen, Admiral Angel, nawalan ng brakes. Marami na sugatan. Anong nangyari? Bakit hindi tayo nag-inspect pa rin? Akala ko ba continuous ang inspection? Yan kayo sa LTO, LTFRB, yan sarap. Anong kayo Magaling lang kayo pag Holy Week.
Ayan, magpuporma-porma kayo, tatawag kayo ng media, hindi kayo, inspection tayo, lahat inspection. After Holy Week, tapos na, ningas kugod. Actually, ningas kugod yan, paporma lang. Dapat tuloy-tuloy yung ginagawa niyong inspection. Pupunta kayo sa mga bus terminal, mag-ikot kayo. Titingnan niyo yung itsura ng bus. Isa sa mga dahil ng aksidente na lose control dahil puputok yung gulong. May mga ganong reports na. Pero yung brakes palagi talaga. Sino sasagot muna? Bakit nagkaroon ng disgrasya na naman? Napag-usapan na natin ito noon, sabi ko, ayoko na makarinig na may mga bus na disgrasya dahil nawala ng preno. Sabi niyo, yes, matutupad. Hindi na mangyari yan. Kasi mag-inspection na kayo. Sino dapat ang mag-inspection nito? Sinong responsible? Sana na dito si Vince, Secretary Vince. We have a new Secretary Vince, Secretary Vince Dizon. At nakakabilib naman dahil tuloy-tuloy ang pagsisibak niya. Kung nandito lang siya, meron akong pasisibakin sana. Kasi buhay ng tao nakasalalay dito eh. Tuwing may aksidente sa bus dahil nawala ng brakes, ibig sabihin may pabaya rito. Isa pa, malit na bagay. Sabi ko, from now on, lahat ng bus terminal, huwag magsingil para sa CR. Naniningil pa rin ang dami mga bus terminal. Victory Liner. Lahat ng CR nila, kailangan mo magbayad para ikaw ay makagamit ng kanilang CR. What the Ibig sabihin, meron dito sa inyo, hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Na dapat masuspindi o masibak. Sino dapat ang sasagot muna? Sino dapat ang in charge sa pag-inspect ng mga bus terminal? Asik Lim, would you like to answer that? O ikaw ba? Hindi sa asai ka? I don't think so. Sino? LTFRB. Good afternoon, Mr. Chairman. It's the LTFRB po. LTFRB, where are you? Magandang hapon po, Mr. Chair. Hindi po magandang hapon ko. Sorry po, attorney ha. But anyway, pakisagot lang po, sir. Yes, Mr. Chair. Regarding po doon sa inspection po, simula po nung nakarang hearing po natin, nagkaroon po kami ng mga surprise inspections din po, starting this January po. Sige, okay. Yes, sir. Yun lang po, sir. Gumagawa ka ng inspection. So kung gumagawa ka ng inspection, nasa pool nyo sana itong 3-4 na bus na aksidente dahil wala ng preno. Ibig sabihin, hindi. Kung gagawa ka ng inspection, lahat ng bus terminal, araw-arawin nyo. Tapos from A to Z, pag nakarating kayo sa Z, balik ulit kayo sa A. Regular kasi ang ginagawa nyo tuwing meron ng mahal na araw eh. Porma-porma kayo doon. Akala mo kung sino, nakapamewang pa, tatawag ng media. Tapos pag may camera, kunyari titingin-tingin sa gulong, kunyari titingin-tingin sa paligid ng bus. Pero pag wala ng Holy Week, nagtatago na kayo sa inyong mga opisina. Diba? So paano ito, sir? Yes, Chair. Mr. Chair, we will relay po to our board to intensify po yung aming mga surprise inspections and ipaparating ko po, sir, kay sa aming chairman. Sir, do what you have to do. Kung hindi, i-recommend ko na masibak ka. Isa pang aksidente at marami nakasaktan at especially kung may buhay pang nawala, LTFRB dapat may masibak. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Gawin dapat ang gawin na lahat ng bus, public na transport, PUB, public utility bus, especially behind probinsya, regularly in-inspect nyo para roadworthy sila. Hindi nyo po ginagawa, sir eh. O, yung sa CR, kanino ba dapat yun? LTFRB din? Yes po, Chair. O, ang dami mga bus company, naniningil pa rin, oh. O, 5 pesos, 10 pesos. Kliyente, tapos singilin mo ng pera, ng bayad para maka-CR lang. Nag-usap na tayo nito noon, sabi nyo, kaming bahala. O, ayan, oh, masira. So, bakit ganun, sir? Yes po, Mr. Chair. No, actually po, after our last meeting po, naglabas po kami ng memorandum circular to reiterate po yung directive namin sa mga bus operators na
yung mga provisions po natin na bawal po ang paniningil sa Kaya nga mga po, so, meron ka kayong ganong klaseng, tawag mo, memorandum circular. memorandum Mr. Chair. circular. Eh, hindi, paano yung mga hindi tumupad? Anong sanction? Mr. Chair, magiging subject po sila sa penalties under sa Joint Administrative Order 2014. Ano po yung penalty na yun, sir, attorney? If I recall correctly, Mr. Chair, 5,000 po sa first offense, 10,000 second offense, and cancellation po sa third offense. Nagbibiro ka ata, 5,000, binastos ka, binastos yung tanggapan ng LTFRB, gumawa kayo ng palisiya para sa kagandahan at kabutihan for the convenience of the commuters. And then, hindi sinunod yung policy na create ninyo, ang sanction lang is 5,000. Sir naman, tatawanan kayo. You could do better, sir. Taasan niyo pa yung multa. Diba? Ang dami, oh. Mag-ikot naman kayo, sir. Umalis kayo sa mga lungga nyo. Mag-ikot-ikot kayo. I'm very particular dun sa mga brake pads na mga boss. Maging yung mga gulong. Kasi yung put-put na gulong, attorney, hindi ako mekaniko. Sobrang put-put, there's the tendency na sasabog. Pag sumabog, ikot-ikot yan. May mga ganong insidente nangyari. Diba? So mag-ikot ka, attorney, sir, pwede. Yes po, Mr. Chair. So ito, parating Holy Week, sigurado kung may kita-kita, puporma ka sa mga bus station, bit-bit mo lahat ng media, kakaway-kaway ka pa, baka nakapamayawang ka pa. Pagkatapos ng Holy Week, wala ka na doon, sigurado ako. Tapos na yung exhibition mo di ba, sir? Anyway, sir, thank you. Unahin na, balik naman tayo muna dito sa MRT. Sino responsible sa MRT? Acting ASEC for Rail ASEC Jomar Lua po. Mr. Chair, I think is with Bago. us through. Teka muna, attorney, bago ka sa LTFRB, ano? Bagong appoint ka o dati ka na? Mr. Chair, noong 2023 po. Although, ano po, Chair, bumalik lang po ako from another agency. Okay. Sige. So, sino yung sa MRT? Sino dito? Mr. Chair, sa MRT, acting ASEC for Rail is with us through Zoom po, ASEC Jomar Lua po. Was he recently appointed? Yes, Mr. Chairman. Jomar Lua. Wala na yung mga luma na sibak na. Meron pong, wala na po, Mr. Chair, and there's a new Undersecretary for Rail, Undersecretary PJ Batan po. Okay. Sino yung, nasaan si Yusek Jomar? Yusek? ASEC. Nasaan si ASEC? Wala dito physically present? Sir, we invited them, but they confirmed their attendance, but they're not here yet. And sa online, wala rin po. And then Wala pa po. Send them sa PINA. Okay, sir. Noted. Ang pakitawagan. At kapag sa sunod, hindi pa rin sumipot, ipakontempt mo. Pakulong natin doon sa baba. Grabe naman sila. So sa ngayon, walang makakasagot nito. Ito yung MRT, tad-tad ng problema Unlimited availability of beep cards kasi nag-inspect po yung team ko. Inutusan ko na magtingin-tingin kayo dyan kung ano yung mga problema sa MRT. Ang daming nakitang problema, tad-tad ng problema itong MRT. Ubus agad ang beep cards 5 a.m. pa lamang. Kaya nangyari, pumipila yung mga commuter, yung mga tao sa cashier. Kaya umabang pila. Walang MRT talaga dito. In 5 minutes pa. Sa Zoom. LRT nandito? Hindi, pero merong representative from the LRT. And who's that? Sir, please have a seat. Good afternoon, sir. Okay.
Okay. Good afternoon, sir. Let's talk about the fare hike. Minimum fare for beep cards will go up from 43 to 52, while the minimum fare will increase from 15 to 16. Ano po itong increase na ito? Sir, I'm sorry po, I'm not the person to answer with regards to pay height, sir. But with regards to previous question, with regards sa beep cards or so. Beep cards masagot mo. Maaari po, sir. O sige, bakit po kulang yung mga beep cards? Currently, sir, bali meron naman po kaming mga existing cards sa line 2 po kami, sir, LRT line 2. Available po siya sa mga ticket vending machine. But there are instances po talaga na nauubusan din po. Pero normally, meron naman din po kaming posting sa Facebook page namin ng mga availability ng card sa station. Ang ibig mong sabihin, palagi kayong merong beep cards na available, hindi na sure. Hindi na pumipila yung mga tao para bumili ng beep cards sa cashier. Sir, bali, so far po, sir, may mga nabibili naman po yung mga pasahero. But right now po, mayroon po kami nire-resolve with regards sa yung iba ata is bumibili ng maramihan. Kaya our administrator is creating a policy po with regards sa issuance ng beep card as one person. Bakit yung At this pinapayagan? moment po. Okay, ba't pinapayagan yun? Eh yung pala, nag-hoarding sila tapos ibebenta pa siguro, may tubo. So, Sa ngayon po, sir, bali under study po. Pero nasa ticket vending machine shop, medyo uncontrolled po doon yung Okay. scenario po. Yes, sir. so pag sa vending machine ka bumili, pwede kang bumili one to sawa. Actually, sir, kasi very, ano na po siya, kumbaga ang transaction po doon na machine and yung bumibili na lang po. So, how about kung maglagay kayo ng bantay doon sa vending machine na mag-monitor lahat ng bumibili para masiguro na hindi sila bumibili ng dose-dosena. Yes, sir, bali, we're Para planning. magkaroon pagkakataon yung iba na opportunity na makabili din ng beep cards. Yes, sir, opo. Part po siya ng plan po namin sa ngayon, sir. Sa magiging control po, I think is the allocation will come from the station teller na lamang po. Para mas control po. Parang teller to passenger po direction. So, my staff did an inspection, yung pinagmamalaki mong makina ay sira-sira, nagmamalfunction. Sir, With regards po sa mga ticket vending machine po, continuous naman po, sir, yung corrective maintenance po ng aming service provider po. corrective maintenance, continuous corrective maintenance. May part din po, sir, na preventive and corrective maintenance. Pero Kaya nga, sir, yung Nakakaproblema. mga staff ko last week and the week before last week, pumunta, sira-sira yung ibang mga makina. Meron pa mga makina na hindi tatanggap ng bagong pera, kailangan coins. Diba? Kahit na lumang pera ilalagay doon, hindi tatanggapin ng makina. Nagmamalfunction. Kaya humaba ang pila na naman. Oh. Kapareho mo lang LTFRB. Dapat, gaano katagal ka na, sir, sa sa LRT? sir, more than 20 years na rin po, sir. From LRT Line 1 po, papunta sa Line 2 po. Grabe ka naman, sir. 20 years ka na pala, hindi mo pa rin alam ginagawa mo. Dapat, instinct na lang yun na kailangan yung mga machine palaging nami-maintain, palaging nagwo-work, at yan ang dahilan kung bakit humahaba ang pila. Kapag nag-malfunction yan, haba ang pila ng mga tao na gusto makabili ng ticket. Yun lang yun, sir. Basic yun. 20 years ka na. Alam mo na dapat yun. Ano yung mga dahilan kung ba't naghahaba ang pila? You do a study regularly. What could be the reason? At isa yan, yung machine. Isang machine available kasi yung isang machine, yung the other machine is sira. Alam niyo, sir? Naku, sir. Yan tayo eh. Kaya pag nag-usap ulit kami ni Secretary Vince Dizon, sabihin ko about time, magsibak na siya na magsibak.
Sayang yung mga pasweldo sa inyo, wala kang ginagawa. Na inconvenient, inconvenience yung yung mga pasahero. Ito, mamaya na muna. Okay, yung connection from MRT to LRT, malabo, hindi malalaman ng mga tao, walang signages, walang direksyon kung paano sila makalipat, maliligaw sila ikot-ikot, ba't hindi kayo nag-uusap? LRT and MRT. Okay, steady ka lang muna dyan. Andito na si Roda Espejo from MRT3. Ma'am Roda, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Ano po yung posisyon nyo dyan sa MRT? Ako po ang Chief ng Station Division po ng MRT. Okay. Gano'n kayo katagal sa MRT, ma'am? 25 years